everyone! Welcome po ulit sa aming bagong YouTube channel. It's me again, Miss Geraldine Villarasa. Andito pa rin po ako sa bayan po ng Lopez. Meron na naman po akong ilolocate na isang property. Siya po ay 1 hectare naman along Barangay Road. Mula po doon sa town proper ng Lopez hanggang dito po sa kinatatayuan kong to or hanggang dito sa property ay may layo po siya na mahigit pong 7 kilometro. Lahat naman po ng dadaanan is cemented road. Kaya maganda po ang kalsada na papunta po dito sa area. Okay po, tara po at ipapakita ko po sa inyo yung 1 hectare na aking ibibida ngayong araw. Meron pa po pala akong ikikwento. Yung pong 1 hectare ay nabawasan po siya ng kalsada. Ayan pong kalsada na yan na nakatututukan po ng aking camera. Yan po ay nabawas pa rin doon sa 1 hectare. Hindi naman po siya ganun kahaba yung nabawas. Ito po ngayon yung 1 hectare na binibenta ko sa inyo. Ayan, dito pa lang po sa bungad ng Barangay Road, makikita po natin may mga fruit bearings na po ditong nakatanim, katulad po ng Indian mango at saka sampalok. Then may mga nyug po siya na maliliit. Ito pong side na to, halos po siya mga bagong tanim pa lang, umuupo pa lang siya. Pero meron po naman na mga namumunga na at naharbisan na po ni seller. Then may mga saging din po siya na nakatanim dun sa side na yon. Ang kagandahan po kasi nitong area na to, kasi nga po along the road na po siya, then ang boundaries po niya is malaking ilog. Diyan sa side na yan, diyan po sa natututukan na yan ng aking camera. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo yung ilog na sinasabi ko. Napakaganda po ng source ng tubig dito sa areang to. Dito naman po sa kabilang side na yan, ayan. Yang pong nyug na yan na mataas, yung natututukan na yan ng aking camera, ng aking daliri. Kasama pa rin po yan sa property. Kasi ito nga po ay tinuhog ng Barangay Road. Ayan po, yung iniikutan pong yan ng aking camera, kasama pa rin po yan. Ito, may guyabano po dito sa side na to. Then mga saging po dyan sa side na yan. Pero maliit lang po yung nakuhang cut dito sa kabilang side. Ang mas malaki po niyang cut ay dito sa side na ito. Ang nyug po niya ay nasa more or less po siya ay mga 60 ka puno. Mga gano'n na lang po yung nyug niya dito sa area. Ayan, kapapantayan po talaga siya dito sa side na to. Napakaganda po nitong lagyan dito ng rest house, pataniman po ng mga fruit bearings, or lagyan po siya ng mga manok or kambing. Yan po ang maganda po dito sa area. Ayan, ang kalsada po yan is napakaganda na po talaga kasi konkreto na po siya. Mula po dun sa pinaglikuan namin hanggang dito po sa property, konkreto na po yung kalsada niya. Then yan pong kabilang side na yan po kanina na tinutukan ko kanina, yan kasama po yan. Pero maliit na lang po yung kinain niya dito. Kasi ang 1 hectare naman po talaga is maliit. Pero dun po sa gusto ng maliit na area, ito na po yung opportunities nyo para makabili kayo ng farm dito po sa amin sa Lopez, Quezon. Ayan po, ito pong side na to ay medyo marungis or madumi or maraming bagin or mga puno-puno na nakabalandra dyan sa gilid. Ayan po siya. Ang frontage niya po dito sa Barangay Road is nasa 100 meters. Ayan po, bababain po natin dun sa may papunta ng ilog. Ayan, yan pong mga kawayan na yan, kasama pa rin po yan dun sa property. Ayan, dito po ay pantayin. Maganda rin po ditong taniman ng gulay. Kasi ngayon po na summer, napakaganda pong magtanim ng gulay dito. Kasi unang-una, may source po nga siya ng tubig na kumbaga po ay hindi nauubusan. Kaya napakaganda po ng taniman nito na gulay. Then ayan, may isa pong puno ng nara tree na maliit pa. Itinanim po yan kasi
Ganyan po ang itsura niya. Ito lang pong side na to ang bakante. Ano po, ito lang pong side na to. Pero pagdating po dun sa side na yon, yung may mga nyug kanina, then dito po sa papasukin ko sa loob, ay may mga nyug po dito at mga saging na nakatanim. Ayan po. Napakaganda po nung area. Ito na po yung tabi ng ilog na sinasabi ko sa inyo. Tara po at bababain po natin yung ilog para po maipakita ko po sa inyo. Ang mga tao po dito po siya kumukuha ng tubig na pang-consume. Kasi ang ginagawa po nila, gumagawa po sila ng balon. Then nilalagyan po nila ng timba para malinis po yung balong niya. Katulad po nito. Ayan. Diyan po sila kumukuha ng pangsabaw sa sinaing or panghugas ng mga pagkain, gulay or karne. Kasi malinis po talaga siya. Malinaw po talaga siya. Ayan po siya. Ito po yung ilog na sinasabi ko sa inyo. Yan pong side na yan, property pa rin po yan. Yung pangpangpong yan, yung mga kawayan na yan, kasama pa rin po yan dun sa 1 hectare. Ano po, then ito po yung ilog. Makikita naman po talaga ninyo na kahit tag-init, kahit anong lakas po ng init dito sa amin sa Quezon, ayan, ang dami pa rin po niyang tubig. Running water po siya. Ito po yung pinakang malaking ilog dito sa barangay na to. Ayan, yan po rin yung panpangpang dito sa kabilang side. Ayan pa rin po ang kabila. Okay po. Tara po at aakyat po ulit ako para po makita po natin dyan sa side na yan. Papasukin ko po yan. Maganda po itong area na to. Sa ngayon po talaga, kakunti po yung tanim niya. Pero, ang kalamangan po kasi, yun nga po along the road. Ayan po siya. Ito na po yung sinasabi ko sa inyo kanina na aakyatin ko at ipakikita ko sa inyo. Ito po yung loob. May mga saging. Then ang mga nyug niya po is takaran. Makikita po natin na malalaki po yung buo niya. Once kasi po na ang nyug nasa tabi ng ilog or sapa na lagi po siyang may nasisipsip na tubig, magaganda po talaga ang bunga niya. Hindi po kagaya nung iba na nabablog ko na maliliit yung buo kasi nga po naapektuhan po sila ng tag-init. Dito po talagang malalaki po yung buo niya. Medyo po tumaas lalo ang kopras dito sa amin. Nung nakaraan po ay nasa 80 plus na po ang kopras dito sa Lopez. Ayan, makikita naman po ninyo ang lalaki po ng buo ng nyug niya. Kaya po hindi po nakakapanghinayang na mag-invest ng property dito. Dahil sa pagtaas po ng kopras. Ayan po ang area. Then ang mga saging niya po is ang mga saging niya po is mga saba. Ayan po ang saging niya. Flat pa rin po dito sa bandang likod na to. Ayan. Ayan po yung ilog.
Sa kabilang side na yan, then ito naman po yung property. Malakas pong mamunga yung nyug niya. Kasi kahit kakaunti lang sila, ang dami pong anong tawag doon, yung tawag po kasi sa amin sa Bicol nung isang tangkay na yan is rahog. Dito po sa Quezon hindi ko po mabanggit kung anong tawag nila dyan. Ayan. Ito pong side na yan, ayan, napakalalaki pa rin po ng buo niya. Tara po at dun po tayo ulit sa may side ng kabila para maipakita ko pa rin po sa inyo. Okay po, ito po yung dito sa may kalsada naman, ayan. Ayan po ang kalsada. Yun nga po masasabi ko sa inyo, ang area po na 1 hectare is maliit lang. Then nakat pa nga po siya ng barangay road. Kaya medyo po ito ay lumiit. Pero ang kagandahan nga po niya is pagbaba nyo po ng sasakyan nyo. Ayan, property na. Then yung pong property is flat land. Then gilid pa rin po siya ng ilog. Then ito pong kalawakan na to, pwede nyo po siyang tamnan ng mga gulay or dito nyo po ilagay ang rest house na gagawin ninyo. Kaya napakaganda po ng area na to. Ayan po. Iniikot ko lang po sa inyo ang camera ko para makita po ninyo na ang kabuuan. Okay po, once again po, avail nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Lopez, Quezon. Mula po sa town proper ng Lopez hanggang dito po sa property. Nasa 7 kilometers po ang layo niya. Then ang nyug po niya is nasa 60 kapuno mahigit. Then ang area po ay flat land along Barangay Road. Ang source po ng tubig niya is ilog. Then ang mga fruit bearings po niya ay mangga, guyabano, and sampalok. Then may mga saging din po siya. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po akong maglalambing. Paki-like and share po ng aking mga vlog. And pa-subscribe na rin po ng aming bagong YouTube channel. Thank you po for watching!